Oy, part 11 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Pinabulaanan na nga ni Rafael ang mga bintang ni For ukol sa kanya, at kung naniniwala raw ba talaga itong bata na basta-basta na lamang matatalo ang airpat niya ng isang pipitsuging angelic knight. Pa-flashback na nga ang Dragon Slayer noong araw na pinuntahan raw niya ang dakilang Orobas upang hingan ng tulong laban sa mga demon, na lubos kinagulat ng lahat dahil inakalang alamat lamang ang mga demons, na maging itong si Rafael ay di rin daw makapaniwala noong una, hanggang sa makalaban na nga nila ito na nagresulta sa pagkawala ng maraming angelic knights kasama na ang great sage na si Orobas. Di na nga nagulat si Zagan dahil maging siya ay nakaengkwentro na raw ng isa sa mga demon, na siya rin daw dahilan kung bakit nagsasaliksik siya sa mga lumang libro at nang makahanap ng panglaban sa mga ito. Gusto niyong sabihin nakipaglaban at namatay ang tatay ko sa kamay ng mga demon, so sino na ngayon dapat kamurian ko? Panggigigil na nga ng madramang bata. Dami mong sinasabi dapat nga ipagmalaki mo, at isinakripisyo ni Orobas ang buhay niya para maprotektahan ang buong sangkatauhan lalo na ikaw, anak ka ba talaga ni Orobas puro nga mouth? Edi kung kamatayan ko ang magpapahapi sa'yo edi gawin mo na. Pero ito lang masasabi ko, kapag tuluyang nakabalik ang mga demon sa mundo natin tas katulad mo pa puro drama, abay good luck sa Mother Earth, tsaka FYINeng, yun din ang rason kung bakit sinabi sa'kin ni Orobas na manatiling buhay at pinainam sa'kin ang dugo niya, judgmental ka kasing hype ka, ika na nga ni Rafael. Dito nalinawan na nga sila sa lahat ng kanilang katanungan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay muli na namang umeksena ang golem na siya nang agad nilapitan ni Zagan nang matapos na raw ang pagbibida-bida nito. Mag-ingat nga raw ang binata ika ni Rafael at di raw ordinaryong golem lamang ang kaharap nila, kundi isang chimera na gawa mula sa isang demon, dahil kung di raw siya nagkakamali, ay ito rin mismo ang demon na nakalaban nila ni Orobas, at marahil kinuha ng nakaraang archdemon na si March Osias ang bangkay nito at ginawang chimera. Ikinabahala na nga nila ito ngunit mas nang ibabaw ang tuwa ni Zagan dahil may test subject na raw siya para sa mga panibagong kaalaman niya. Walang ano-ano'y nakisawsaw na nga rin itong si Chastity at hayaan na raw siya ni Zagan na makipaglaban sa kanyang tabi, sabay ibinida ang pag-super saiyan ng kanyang espada, at rekta nilusob na nga ang kalaban na lubos kinabahala ni Zagan dahil basta-basta na lamang damamba ang dalaga. Ayon at sinalo na nga nito ang hami-hami wave ng chimera na siyang nagbigay daan para makalusot ng atake ang ating bida, kilati nga lang ang dala nito sa chimera kaya muling bumida si Chastity na lubos kinagulat ni Zagan dahil kung ganitong lakas daw ang ipinamalas nito dati noong magharap sila ay patay na raw sana siya. Abat syempre di rin nagpahuli ang bida natin at binanata ng panibagong spell ang kalaban na siya nangang tumalo rito, ang inverted version ng kanyang pambihirang panangga na nagsilbing offensive spell laban sa chimera, ang Heaven's Scale bilang panangga at ang Heaven's Fastpour bilang inverted version nito. Medyo kailangan pangaraw ng improvement ayon kay Zagan kung nais nilang matalo ang mga totoong demons. Pagpuri na nga ang ipinabatid ni Chastity sa binata, sabay balik papuri rin ng ating bida sa namyulang dalaga, at tuwa na tila may maaasahan na siyang katuwang di tulad ng dati. Agad inagapan na nga ni Zagan ang sugat ni Rafael, na sa kabila ng kalagayan ay todo kumbinsi parent kay Chastity na maging simbolo ng kanilang pinaglalaban, dagdag pa nito na ideya nga raw mismo ni Orobas ang lahat at rason ng patuloy niyang pamumuhay magpahanggang ngayon. Esa kung ang layo niyo pala ay pagbukludin ng mga tao at sorcerers ay bakit ang dami mong pinatay na sorcerers, tanong na nga ni Zagan kay Rafael. Paliwanag naman ng knight na di niya naman daw ginusto na patayin ang mga ito. Bagkus ay pinagtataka niya rin daw kung bakit lagi daw siyang inaatake ng mga sorcerers. Gusto lang naman daw niyang makipag-usap ng maayos pero sa di malamang dahilan at di niya raw maintindihan, na sa kabila ng todo smile niyang binibira bilang tanda ng kanyang mabuting hangarin, ay ang babastos daw ng nakakausap niya na basta na lamang siyang inaatake as if may gagawin daw siyang masama sa mga ito. Ako naman syempre self-defense lang, so ayon sa kasamaang palad na mamatay sila, paliwanag na nga ni Rafael sa mga ito. Nalubos na buwisit sa matanda at subukan nga raw nito kasi man alamin ng malaman nito kung bakit akala ng iba ay masama siya. Kalaunan ay iminungkahi na nga ni Rafael na siya na bahala sa taong nais ipapatay itong si Chastity, habang kaya niya pa, at ipinakiusap din kay For, na kunin na lamang ang kanyang buhay kapag natapos niya na ang huling misyon na ito. Rekta umalis na nga ang Dragon Slayer na nag-iwan kay For na naguguluhan kung tama pa rin ba na paghigantihan niya ito.
Sinang-ayunan naman ni Zagan ang nararamdaman nito at niyaya na umuwi na sila dahil naghihintay na raw sa kanila si Neffy na siyang tunay nga ay nag-aabang na sa kanila nang sila ay makabalik. Samantala sa simbahan naman ay todo na mamroblema ang kardinal at di pa nga nila nahahanap si Chastity, at sa isip-isip ay bakit di pa raw mamatay-metay ang dalaga na sa loob-loob ay kinabibwisitan pala nito at pare-parehas lang daw mas asama ang sorcerers at sinumang kumukonsinti sa mga ito. Tas ngayon nakisawsaw pangaraw yung pesting matandang knight, at bakit daw kasi di pa umepek yung lason edi sana meron na daw ngayong bagong gagamit noong sacred sword na hawak ni Chastity. Kalaunan ay narating na nga ni Raphael ang simbahan kung saan naroroon si Cardinal Clavwell, na agad napansin ang kanyang sugat, ngunit sa isip-isip ay pagkakataon ng araw niya ito para mapatamba ang nakikisawsaw sa mga plano niya na dambuhalang knight. Iminungkahi na nga nitong gamutin ang sugat ni Raphael ngunit gamit ang lason na kanyang pinakatatago-tago, sa kung saan ay bigla na nga lang todo-tadong umaray ang cardinal at kamay nga nitong may lason ay pinutol ni Raphael, at advance din mag-isip ang nasabing knight sa galawan nitong cardinal na sinungalngal na nga niya ng kanyang mga paa. At dito isinakatuparan na nga ang plano niya na tapusin ang kasamaan ng buwisit na cardinal, at kita-kits na nga lang daw sila sa kabilang buhay. Balik sa bahay nila Zagan ay ibinalita na nga nila ang kamatayan ng kardinal, na siyang pakana raw sa lahat ng nangyari kay Chastity at tangkang pagpatay dito, dahil sa mga nangyari ay nalinawan na itong dalaga sa kung ano ang dapat niyang gawin, at napagdesisyonang bumalik ng muli sa simbahan para mabago at matama ang mga maling gawa ng simbahan. Walang ano-ano'y bamanat na nga si Zagan na may lason daw ang inumin na hawak nito, na siya na ngang kinataranta ni Chastity, pero joke nga lang daw. Pagbawi na nga ng ating bida sabay pa-warning sa dalaga na dapat mas maging alerto at mapaghinala ito sa mga bagay-bagay kundi malalaso na naman ito nang wala sa oras. Oo na ikaw na perfect, matatapon ko palason este inumin na ginawa sa akin ni Neffy, ribat na nga ni Chastity kay Zagan. Dito na nga rin niya napansin ang pagmomoment ni Force sa tabi na siya na nga niyang nilapitan at kinausap, ngunit nahihiya parent sa kanya. Hanggang sa nang bandang aalis na nga sana siya ay tinawag na ang kanyang pangalan at bumisita raw siyang muli sa susunod. Lubos na tuwa na nga itong si Chastity at sa wakas tinawag na raw siya nito sa pangalan niya, at may humabol pa nga na kung may kailangan daw siyang tulong ay huwag maiyang magsabi sa kanya. Boses na lubos kinagulat ni Chastity at nanggaling mula kay Sir Raphael, na inakala niyang patay na at pinagtataka na bakit tila close na kila Zagan. Minsan talaga nahihiwagaan ako kung may utak ka. Banat na nga ng ating bida sa dalaga, at sa palagay daw ba ni Chastity ay kanino niya nalaman ang tungkol kay Cardinal Clavwell at mga nangyari. Sa gulat ng Angelic Knight ay ito rin ang nagprepara ng kanyang inumin kanina, na tinawag na ngang Lord si Zagan na lubos nitong pinagtaka, hanggang sasabihin na nga ni Raphael na kinuha na siyang butler nila Zagan, at mula ngayon ay hindi na commander ng Angelic Knights. Sabay pa flashback noong bumalik si Raphael matapos nitong mapatay ang bida-bidang Cardinal, para sa pangako nito kay Four, kung saan napagdesisyonan ng bata na imbes mamatay ito ay pagsilbihan na lamang nito sila Zagan at Neffy. So ayun na nga ang sitwasyon nila ngayon, at ayon nga kay Zagan ay di naman daw mahirap pakisamahan si Raphael dahil labis siyang nakaka-relate rito. Maging si Four ay tila naging malapit na rin dito na may paregalo pa nga na brasong bakal mula sa dati niyang armor para maitago ang kanyang katauhan dati, at dahil nga rito ay iaalay raw ni Raphael ang kanyang buhay kay Four. Kalaunan ay umalis na nga si Chastity at nagpaalam sa kanila, sabay paglutang ni Barbatos at kung may pa-foods man lang daw ba itong si Zagan matapos ang lahat. Ano pa nga ba at binara na naman ito ng ating bida at may pa-foods pa raw itong nalalaman isa siya naman daw nagbayad kamakailan ng iniwan itong inumin sa bar, sabay ipinakiusap na bantayan nito si Chastity, at doon kikita pa siya at babayaran niya. Abat syempre game naman agad si Barbatos at may bayad nga. Habang itong si Neffy naman ay nagmoment na at tila nagselos naman sa pagganap niya kay Chastity. Bagamat di matanto ni Zagan kung ano ang pinagmumula ng ganap ni Neffy ay dumamoves na naman nga ang ating tigang na hero at hinawakan sa mukha si Neffy, habang si Raphael naman ay todo takip ng mata ni Four at bawal nga raw ang mga kaganapan sa mga batang katulad nito. Ayayayayayay kaya like at subscribe na muna Lods at mukhang ibang laban ang mangyayari sa susunod. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.